إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapagpap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito'y magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga tagasunod, mga kasama at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Magsuna ka muna. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito na ang huling Jumu'ah bago dumating ang buwan ng Ramadan sa taon na ito, inshallah. At isa sa mga maling pag-unawa ng mga hindi mananampalataya tungkol sa Ramadan ay pag-aakala nila at paghahalintulad ng Ramadan ay ang bersyon ng kanilang mahal na araw na ang Muslim dito ay nagpepenitensya, na ang mga Muslim ay hindi kumakain, na ang mga Muslim ay umiiwas sa iba pang mga pinagbabawal na mga gawain katulad ng kung paanong hindi sila kumakain ng karne at gumagawa ng iba pang mga bagay na ibinawal nila sa kanilang mga sarili. Sa pag-aakala na ito ay magpapalapit sa kanila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yun nga, napakalayo ng pag-aakala nilang ito. Dahil ang Ramadan unang-una ay hindi inimbento lamang ng mga Muslim, bagkus ito ay iniutos ni Allah sa kanyang mga alipin at isinabatas kahit pa sa naunang mga propeta at kanilang mga tagasunod. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga nanampalataya, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano itong itinalaga o isinabatas sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito ay malinaw na tinukoy ni Allah na ang mga nauna tulad din na propeta Moises, Abraham at Isa alayhis salam at iba pa ay pawang mga nag-ayuno at binanggit din ni Allah rito ang layunin nga ng pag-aayuno. Hindi ito penitensya, hindi ito pagpapahirap sa sarili. Ang pag-aayuno ay upang mabuo sa tao ang pagkamatuwid sa pamagitan ng takot kay Allah na siya ring takwa na ipinaalala sa atin palagi tuwing Jumu'ah. Napakalayo na paniwalaan ninuman ng pag-aayuno at penitensya ng mga kuffar ay pareho lang. Dahil ang layunin ng pag-aayuno ay ang pagpapakamatuwid at hindi ang pagpapahirap ng tao sa kanyang sarili. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sumunod na aya, ayyaman ma'dudat. Ito, ang buwan ng Ramadan ay mga bilang at tukoy na bilang ng mga araw. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kaya sino man sa inyo ang may sakit o naglalakbay ay maaari siyang hindi mag-ayuno dito sa mga araw na ito at bayaran na lamang niya sa iba pang mga araw.
Walalladina yutikunahu fidyatu ta'ami miskin. At para sa mga nahihirapan na mag-ayuno, ay maaari silang magbayad na lamang ng fidya na pagpapakain ng may hirap sa bawat araw na hindi niya mapag-ayunuhan. Faman tatawwa'a khayra fa huwa khayran lah. Sino man ang voluntaryong gumawa ng kabutihan ay mabuti ito para sa kanya. Wa antasumu khairul lakum. Pero ang mag-ayuno ay mabuti para sa inyo in kuntum ta'lamun. Kung inyo lamang nalalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakagandang mga pangaral ng pag-aayuno nga ay napakalayo mula sa penitensya dahil ang marapat na tunay na dumadanas ng epekto ng ating pag-aayuno ay ang ating mga puso. Hindi ang ating mga katawan, hindi ang ating mga lalamunan o tiyan makararanas ng uhaw o gutom. Ang puso ang marapat na nag-aayuno higit sa lahat. Dahil ito ang lugar ng takwa na siyang nililinang, pinagtitibay at pinalalakas natin sa pamagitan ng ating pag-aayuno. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at takwa hahuna. 3 beses niyang itinuro ang kanyang dibdib na sinasabi niya na ang takwa ay naririto sa ating mga puso. Habang ipinaalala niya sa mga mananampalataya na ang mananampalataya ay mayroong karapatan sa kanyang kapwa mananampalataya. Na para bang sinasabi niya na ang pinakamainam na pagpapakita ng takwa ay ang hindi mo pinsalain ang iyong kapatid sa pananampalataya at ikaw ay magdulot sa kanila ng ginhawa o pakinabang insyaallah. Katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karugtong nito, bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akha. Sapat nang maituring na kasamaan ang maliitin ng Muslim ang kanyang kapatid na Muslim. Kullil Muslim alal Muslimi haram. Ang Muslim ay pinagbabawal sa kanyang kapwa Muslim, damuhu wa maluhu wa irdu. Ang kanyang buhay, ang kanyang yaman at ang kanyang karangalan ay pinagbabawal na lalabagin ng kanyang kapatid na Muslim. Kaya din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu syaraba. Sino man ang hindi mag-iwan sa walang saysay na pananalita at mga kilos ng kamangmangan ay hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Ang ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ipinagbabawal ang pagkain at inumin sa Ramadan na pinahintulutan sa iba pang mga panahon, ay mas ipinagbabawal ang mga kasalanan sa mga dakila at mga banal na araw na ito. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa nga ay nasa ating mga puso. Kaya ang puso ang marapat na nag-aayuno. Na kung hindi mag-aayuno ang ating mga puso, ay hindi rin magiging matuwid ang ating mga gawain. At kung hindi matuwid ang ating mga gawain, ay hindi rin magiging matuwid ang ating pag-aayuno. Katulad ng ilang ulit na nababanggit sa iba't ibang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli, kung hindi mag-aayuno ang ating mga puso, ay hindi rin magiging matuwid ang ating mga gawain. At kung hindi matuwid ang ating mga gawain, ay hindi rin magiging matuwid ang ating pag-aayuno. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagbabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi, rubbas saimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Maaring merong ilan sa mga nag-aayuno na wala siyang mapapala sa kanyang pag-aayuno liban na lamang sa gutom dahil sa kanyang paglabag sa pagpapatuloy sa paggawa ng masasamang mga gawain kahit siya ay nag-aayuno. Na nag-aayuno lamang sa kanya ay ang kanyang lalamunan at sikmura, pero hindi nag-aayuno ang kanyang mga mata, hindi nag-aayuno ang kanyang mga tenga, hindi nag-aayuno ang kanyang dila, hindi nag-aayuno ang kanyang katawan, at higit sa lahat, maaring hindi nag-aayuno ang kanyang puso. Ang pagsulubong natin sa Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah, ay sa pamagitan ng paghahanda natin sa ating mga puso. Dahil nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa unang gabi pa lamang ng Ramadan, sinabi niya, wa yunadi munadin, ya bagi al-khair akbil,
O sino mang naghahangad ng kabutihan ay umabante ka. Gawin mo ang kabutihan. Waya bagi asyar aksir o naghahangad ng kasamaan, pigilan mo ang iyong sarili. Umatras ka at wag nang gawin ito. Na sinasabi rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man sa atin ang naghahangad ng pinakamainam na pagkakatupad sa kanyang Ramadan, na maaring huli na nating Ramadan din sa ating mga buhay, ay pagsumikapan niya ang paggawa ng mabuti. At ang mga gawaing mabuti nga ay ang paggawa ng kabutihan at ang pag-iwas sa kasamaan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.